Ng hapon mga kapaps, nagbabalik ang ating tutorial guide kung paano paganahin ang SRME new model HESP inverter hybrid 6 kW 48 volts. So sa last video natin, naituro natin kung paano iset ang mga parameters sa basic setup, work mode setup, battery setup, on-grid setup, and advanced setup. So, nagtapos tayo doon sa battery setup. Then, next natin, tuturo naman natin yung sa PV side. Ito ay for continuation sa connection. So, dito tayo ngayon sa PV side. So, yung positive negative na galing sa PV side terminal ng inverter ay papunta sa DC breaker. So, yung DC breaker, gaya ng nasabi natin sa pangalawang video na kailangan may kasamang SPD, kailangan mag-connect ng SPD for grounding protection. So, ito, papunta naman sa, itong galing dito, papunta naman yan sa panel, sa inyong mga in-install na panel sa taas. So, kung mag-set up kayo ng panel para malaman kung ilang panel ang kailangan sa PV side, so, punta kayo sa specs ng SRME sa may gilid. Ito yung tinatawag na nameplate. So, tignan nyo yung sa PV input. So, ang max DC input power ay 4,500 watts. Pero, ang susundin natin ay yung PV voltage range. So, ito yung MPPT voltage range or PV voltage range. Nagre-range siya sa 120 to 450 volts. So, meaning, gagana ang PV side kapag na-reach niya ang 120 volts PV at ang max niya lang ay 450. So, yun ang range. Hindi dapat talagpas sa 450 volts. So, depende sa watts na nyong gagamitin. I-check nyo dun sa panel nyo yung BMP or BOC. Times nyo yun kung ilang panel ang magkakasya sa 450 volts na marireach hanggang 450 volts lang. So, yun lang ang required para hindi tayo ma-over voltage sa PV side. So, itong PV side, dalawa ito. Sa isang PV string, pwede kayong mag-connect ng 450 volts. Then, sa isang string, 450 volts din. So, yun ang kanyang capacity. So, next, punta naman tayo sa AC side. So, yun, AC side. Ito lang naman ang AC side natin. Kailangan meron din breaker at meron din SPD. So, pagaganahin natin yung PV icon. Bubuhayin natin ngayon ang PV side. So, okay. Open natin ang PV side. Play natin, nag-initialize lang. So, ayan, gumana na ang PV side. Nagbibigay na siya ng power sa inverter. 175 volts ang ating harvest. Then, convert natin siya sa watts. Nasa 300 pataas. So, pumapaba siya, tumataas, ganoon talaga ang PV. Then, pindutin natin
So, ayan, makikita nyo yung PB data, 156, 160, mataas siya, mababa. PB1 current, 2.2. So, sa PB2, wala tayo dahil isa lang ang nakakabit sa ating PB side, isa lang. So, ito ay for demo purpose lang, for testing. So, okay. Return. Then, next, bubuhayin natin ang AC side. Ito ang AC side. Buhayin natin ang breaker. Ayan. Tayo natin, mag-initialize. Ayan, mabilis lang mag-initialize ang AC side. So, okay, so check natin ang AC side. Meron siyang voltage na 218 volts, current 12.8 dahil may kasamang load ang AC side natin na tawag na home load. So, may active power din, apparent power, frequency 60 Hz dito sa atin sa Pilipinas. Grid charging current 46.4 ampere. City power, wala pa tayong city. So, kailangan, kung wala pang city, punta tayo sa work mode. Then, piliin muna natin ang limit power to UPS load. Kasi, wala pa tayong nakakabit na city limiter. Sa susunod na tutorial, ituturo natin yung city limiter connection at ang Wi-Fi logger connection. And configuration. So, okay na. Naiset na natin sa UPS. Then next, paganahin natin ang UPS load na tinatawag din backup load. So, ito ang load natin. Sa backup load ay aircon 1 HP. Buhayin natin ang breaker. Ayan. Magana ang aircon, high cool. So, check natin ang LCD display. So, sa LCD display, makikita natin na may 300 plus power sa solar and negative 1,200 plus sa grid. So, yung battery charge at yung meron tayong load sa backup loads at binibigyan ng power, so naghahati ang PB at ang grid. Tumutulong ang grid sa PB dahil hindi niya kayang i-handle ang supply sa battery at sa loads. So pag pinag-plus nyo yung loads consumption sa battery at sa load ay katumbas ng consumption ng grid at ng PB. Okay, i-check natin ang load icon. So, may voltage siya, current, active power, apparent power, frequency, and load rate. So, yun. So, working ang inverter na wala pang city limiter. So, next tutorial, ituturo natin yung city limiter function at ang configuration ng Wi-Fi logger. So, yun lang mga kapaps. Hanggang sa susunod na video tutorial. Maraming salamat.